ng kaniyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ay siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundoan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling namang nila, wag namin pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapang kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagang kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat nung hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila
dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. Gumaya rin sa kanya ang ibang kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayod dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu ng Diyos, Anak, ay siyang ating tinanggap ng Diyos sa may matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy po tayo sa pagkilatis ng ating mga pinahahalagahan o values. At ginagawa po natin ito sa pakikipagdialogo sa kung paano ito ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon at ni Apostol Pablo sa unang pagbasa. Si San Lucas po ang ebanghelista natin ngayon. At alam nyo, parang nakukulangan ako sa mga letra ng Ama namin. Hinahanap ko yung sundin ang loob mo. Kay San Mateo meron po nito.
So ito ang inalis, kaya ito ang pag-usapan natin. Ganun naman, di ba? Pag nagkita-kita kayong barkada, may isang wala, siya ang pinag-uusapan. Ganun, ano? Kaya huwag kang a-absent pag may lakad ang barkada. Kasi ikaw ang kanilang pag-uusapan. Sa case natin ngayon, yung inalis ang ating pag-usapan. Mahalaga po kasi ito. Sundin ang loob mo. Sa pananalangin po natin, importanteng kalooban ng Diyos ang ating masunod, higit kaysa sa atin. Yun nga lang, hindi laging malinaw sa atin ang kanyang kalooban. Ang mga naihayag na gaya ng mga kautusan, malinaw na yun. Hindi na kailangan pang kilatising muli. Pero ang ikalawang paraan para madistinguish natin ang kalooban ng Diyos ay hindi laging madaling kilatisin, gaya ng sinasabi po natin kahapon. Hindi rin po kasi ito laging hayagan. Nasisilip lang po ito, nababanaagan sa mga sirkumstansya ng buhay o sa mga pagkakataong ipinagkakaloob sa atin. Mga simpleng pagkakataon, pero di pangkaraniwan, gaya ng pakikipagsapalarang magmahal. Simple din po lamang ang gabay nating prinsipyo sa pagsunod sa mga hindi masyadong hayag na kalooban ng Diyos. Una, ito po ay ang paniniwala nating mabuti ang paggawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero masama ang paggawa ng inaakala nating mabuti pero hindi kalugod-lugod sa Diyos. Uulitin ko lang po yun, ano? Alam nating mabuti ang paggawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero masama ang paggawa ng inaakala nating mabuti na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos. Sa puntong ito, mga kapatid, kailangan po nating ang masusing pagkilatis. Dapat po kasi nating makita kung ano ba ang nakaka-impluwensya sa atin. Uso lang ba kaya natin ginagawa? O cool kaya? Saan ang gagaling ang ating pagpapasya? Hindi kaya sa sarili nating kagustuhan o paghahangad? Kung hindi man sa impulse natin o compulsion. Iba't ibang espiritu po kasi ang maaaring panggalingan nito. Malinaw po itong makikita sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Ayon po sa kanya, nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Hindi natin alam kung paano niya ito nalaman, pero ang alam natin, kumbinsido siyang kagustuhan ng Diyos na siya ay pumaroon. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal, dagdag pa niya. Mula sa dakilang hangaring iyon ay nakilatis po nilang kung sina Pedro, Santiago at Juan ay para sa mga Hudyo, sila naman nina Bernabe at Tito ay para sa mga Hentil. Maayos ang kinahinatnan ng kanilang kolektibong pagkilatis. Sa kondisyong huwag daw lamang pababayaan ang mga dukha na siya namang pinagsisikapan nilang gawin. Ikalawa, nagtaka kayo, ba't may ikalawa? Ano ba yung una?
O sige, ito munang ikalawa. Ikalawa, anumang nagtataguyod sa sambayanan at may malamang na pinagmumulan ay sa Diyos po. Pwede nating masabing sa Diyos. Okay. Ulitin ko lang yun at iba yung pronunciation ko doon sa malamang ano. O yung ikalawa po, anumang nagtataguyod sa sambayanan ay malamang na sa Diyos. Ayun. So para na rin pong sinasabi na anuman ang sumisira sa sambayanan ay malamang na hindi sa Diyos. Mas luminaw, ano ho, nung nakita natin yung negative. So ano ba yung una na ating tinalakay kanina? Ang una po ay yung inulit-ulit natin na alam nating mabuti ang paggawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Pero masama ang paggawa ng inaakala nating mabuti na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos. O ikatlo na po. Ang ikatlo po sa gabay nating prinsipyo sa pagsunod sa mga hindi masyadong hayag na kalooban ng Diyos ay ito. Lahat pong kaloob ng Espiritu Santo ay ibinibigay sa ngalan ng pag-ibig. Anumang hindi ibinigay sa ngalan ng pag-ibig ay maaaring hindi rin galing sa Espiritu Santo. Malinaw naman ano? Hindi ko na ipapaliwanag. Kasi ang ipinapaliwanag lang naman yung malabo, di ba? O, malinaw naman eh. So, hayaan na natin ang malinaw. Ang ika-apat po mga kapatid, at huli na po ito, ay anumang nagtutulak sa ating kilalanin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon ay sa Diyos. Anumang nagpapabulaan dito ay masasabi nating hindi sa Diyos. Okay, kaunting halimbawa. Simple lang. Kung naniniwala tayo na ang nakamta nating kagalingan sa ating sakit, matapos nating magdasal sa Nazareno, ay galing sa Kanya, makakasigurado po tayo na ito ay sa Diyos. Pero kung iba ang iyong pinagdasalan, kasabihan ng isinangla mo ang iyong kaluluwa at nakamtan mo ang kagalingan, makakasigurado ka rin na iyon ay hindi sa Diyos. Bukas tingnan po naman natin ang mga pamantayang ginamit ng mga santo. Ano ho? Ngayon ang tiningnan natin yung pamantayang ginamit ng Nazareno at ni Apostol Pablo. Bukas naman yung ginamit ni Saint Benedict at ni Saint Ignatius. So Benedictine spirituality tayo bukas at Ignatian spirituality. Pamamaraan nila ng pagkilatis sa mga bagay-bagay sa kanilang harapan. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming kilatisin ang kalooban ng Ama. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Sa bawat panalangin ng atin pong tugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag na malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw.
Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpapadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Patuloy din po ang ating pagbanggit sa mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay na nais nating ipanalangin sa Nazareno. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan niyo po kaming manalig palagi sa inyong pagmamahal at tanggapin ang inyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na rin ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap na lakas, pag-asa at kagalingan nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Hinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal